service above self, to help mostly the least of our brethren. Good day, everyone. I'm attorney Filomeno Arevalo Arteche III. I'm 66 years old and I'm a lawyer by profession. We need to uphold truth and justice, and that's the role of a lawyer, especially helping the poor. Walang pambayad sa abogado. I accept their case. Almost every day, I have court hearings and several meetings with my clients. So it's quite stressful, pero I'm happy with what I'm doing. I'm a senior citizen. So as senior citizens, normally, vulnerable na yan sa mga sakit. Take MX3. It's a food supplement, but at the same time, it improves your physical and mental health. It keeps you alert. Even in court proceedings, where the environment is so stressful, this helps me a lot. My weekends, I spend it with my grandchildren as my stress reliever for a week-long lawyering. Before I reached the age of 70, great-grandfather na ako. But I don't know, I don't look so old. Nagpapabata ito. Take MX3. Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag mo sabihin, radyo! Huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! O, diba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga panggana nakatutok ngayon. Hi po sa inyong lahat. At syempre sa mga team replays natin all over the Philippines and all over the world. Hello sa inyong lahat. O, diba? Ay, alam mo, Mari, hindi pa rin ako maka-move on dun sa sinasabi nilang nanonood sila ng nasa Russia. Alam mo, hindi ako makapaniwala na papanood na tayo sa mga ganyang mga parte ng mundo na hindi namin nararating. Ay, oo nga, in fairness. Diba? Kung hindi man po namin marating yan, kayo na po ang bahalang magpadala. Oo. Kung kayo po hindi makauwi, yung pera nyo po pwedeng umuwi. Malayo man, malapit din. Nagbibigay. Babalik ka din. Babalik ka din. Bading. Babaliktad ka din. Iba yan. Ay, nako. Parang alam mo, hindi, magpakilala muna tayo. O, diba? Siyempre sa mga hindi, meron pa bang yung pinaka-rota? Bakla ka. Yung pinakamahinhin na paraan kung paano ka magpakilala. Ay, hindi bagay sa akin pagiging mayumi. Oo. Baklang kanal nga tayo, tapos mayumi. Anyway, sa mga hindi nakakakilala at gusto kami makilala, ito pa yung number ko, 0925. Ang akin po ng number naman ay nakasulat sa likod ng pintuan ng CR. Doon sa may Oo. sa may recto. O kaya sa upuan ng bus. Tama. Tapos sumakay kayo ng G-liner. Oo. Ang amin pong pangalan ay walang clue. Akin Salome, yun. Sa akin ay Bridget. Urduha. Lilibet. Wow. Parang pangalan ng mga Hindi kasi Lilibet. Katongkitan mo yun. Lilibet tas ang last name ko kasi nga nakapangasawa ng Amerikano. Logan. Ay. O sige, tuloy mo. Hindi. Hindi mo babasa. Hayaan mo sila.
Parang Mark Logan. Ay, diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako ang kinabahan sa aking sinabi na si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo, woo, woo! Ayan. Ay. Nako. Hello pa rin po sa lahat. At syempre gusto ko palang batiin si Sines. Ayan. Yung Grab driver namin kahapon. Oo. Si Arevalo yung apelid. Jasper Arevalo. Binigyan ka ng discount. Hindi. Sumakay kami kasi kahapon doon ni Ma'am Lida. Papabalik dito ng office. Oh. Tapos pinakilaman ko yung radyo niya. Talaga. Ay, naku, asahan nyo na yan kapag nag-grab kami, Oo, diba? Kung Hello hindi po. namin kayo makuha sa santong pakiusapan, Oo. dadaan namin sa paspasan. Ay, oo. Gusto mo yan. Ililipat Wiki. namin. Ganon. Ayaw yung ilipat, tanggalin Quick, namin quick yung ka. radyo. Wiki. Quick! Mabilisan. Quick-quickie. O, anong Hindi chika ba mo? sabi yun ng duck Ng ni ano? Papa Jackson? Correct. Quick. Bakit yung duck na yan? Ito, hawakan mo ulit. Ano? Ito mo. Oh. Nagmukhang langaw sa'yo. Oo nga. Naisip ko din. Parang kanina kay Lindsay tsaka kay Papa Jackson, malaki yung duck. Ba't nung hinawakan ko, Nagmukhang langaw. naging glitters. Ay, tama na. Aray ko na. Ay, may chika ako sa'yo. Ano Di ba yun? nabanggit mo kanina na baliktad na, Ang bumabaliktad? Ay, sino? Alam mo, may mga netizen dati na, Na? talagang pinagtatanggol nila itong si Bea Alonso. Ay, bakit na naman? Hindi lang ng mga Hindi pa rin tapos yan. hindi lang mga netizen, Oo. kundi mga mga nagbibigay din ng mga balibalita Oo. tungkol sa hiwalayan Oo. nitong si Bea Alonso Oo. at saka ni Dominic Roque. Di umano. Kasi Oo. di ba Mare, sinabi naman natin, nilinaw Oo. natin. Dahil nagbase tayo dun sa inilabas na pahayag ni Bea Alonso na hindi naman sila tuluyan nagkahiwalay, kundi yung kasal lang nila ang hindi Oo. mo na matutuloy. Sa paanong paraan bumaliktad? Kasi Mare, dati di ba may mga ng Hindi babash naman niya kay... tutuwad. Hindi ka naman yung ganon. Parang bata naghahanap ng kapatid. Di ba ganon daw? Kapag tumuwad yung bagets. Oo. Nako, hindi. Talaga? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Oo. Ay, ganun. So, hindi na ako tutuwad. Ako Ganun. din. Bakit ba ganun? Nabe-vertigo ako eh. Oo nga. Ako din. Lalo na ako, high blood ako. Kaya hindi ako mapatuwad-tuwad. Sige nga, But- paano? Talent yun pag nagawa mo. Hindi ko kaya. Gusto mong tumaob. Hindi tuwad. Taob. O eto na nga. Paano pagbaliktad? Kasi nga dati, ang nababash nga dati, itong si Dominic Roque dahil di Oo. umano ay nasasaktan daw itong si Bea Correct. Alonso. Oo. Ayan. Ngayon. Si Bea, nasa loob na sila ng sinihan. Ano ba? Nagmumultitask ka kasi. Oo. Dati. Dati. Programa, umattend ng webinar ng MTRTV. Oh. Tapos, dati, nandun na sila sa point na Oo. si Dominic Roque, yung Oo. na babash dahil nga itong si Dominic Roque ay kesyo siya daw yung parang nang anggrabyado kay Bea Alonso. Ganun yung mga lumalabas dati. Oo. Pero Mare, alam mo, Paano bumabaliktad nga ngayon. nababaliktad? Nababaliktad nga dahil si Bea Alonso na ngayon ang nababash. Dahil? Dahil nga nung nagbigay si Bea Alonso, Mare, ng pahayag na hindi siya, Oo. parang hindi siya Ano? nagbigay ng consent sa mga nagbibigay ng impormasyon tungkol sa hiwalayan Oo, nila. oo. Mare, isa-isa ring parang nadismaya or na-disappoint. Iba mga miyembro ng press. Ibang member ng Tsaka press. ng mga entertainment Oo. press. Na talagang winawagayway nila yung mga yung bandera ng mga press people, lalo na Mare, alam Ito naman ba yung natin usapin na na nung sinabi ng ibang mga press na kung tutuusin, 'di ba? Kung ayaw nyo pala ng ganyan na sinasabi nga niya without your consent. Oo. Unang-una, parang sinasabi nga ng ibang mga press, unang-una, kayo din naman na naglantad ng relasyon nyo actually may publicly. point yan. 'Di ba? Oo. Publicly ng relasyon nyo. Tapos ngayon ito nagkakagulo na ganito, sasabihin nyo na kailangan may labas. Siyempre tinututukan
matutukan ng tao yung ano niya. Bilang trabaho naman din nila yun. At saka Mare, isa pa ito sinasabi nila na dapat daw respetuhin daw yung kanilang privacy. Oo, nandun na tayo. Na kailangan naman talaga ay respetuhin yung mga privacy ng mga artista. Pero come to think of it, 'di ba? Kung pinasok niyo ang industriya na to, dapat naman handa kayo na kung ano ang ibato ng mga tao. Correct, 'di ba? Pero ganoon pa man, Mare. Pero may mga artista naman kasi, Mare, 'di ba, na tawag dito, hindi naman din sila masyadong, alam mo 'yon, na nasa limelight, pero hindi naman nila binubuksan masyado yung buhay nila sa publiko. Meron mga ganun, Mare. Diba? May mga tao nga tayong hindi natin alam, 'di ba? For example na lang, tamo si Joshua Garcia. Oo. 'Di ba? Oo, ano mo siya? John Lloyd. Public figure. John Lloyd Cruz. Madami lang intriga pero never siya nag-confirm, never nagsalita, never nag-entertain na kahit na ano. Ito kasi si Bea, pinakita pati loob ng bahay, pati farm, pati magulang, pati Hindi nanay. kasi nag-venture out into vlogging. Oo, vlogging. Oo. Kaya yung mga tao, Mare, lalo na yung mga gumagawa din ng balita or naglalathala ng balita tungkol sa showbiz, di maiiwasan na mapag-usapan yung hiwalayan nitong si Bea. Kasi binubuksan nyo sa publiko eh. Pero etong hindi mo kakayanin. Hindi ko kakayan. Ang alin? Nandun na sila sa Anyway, eto na nga. Eto na nga, Mare, nakakaloka. Isa pa sa dumagdag sa pambabash kay Bea Alonzo ay nung makalkal yung dating interview nitong si Gerald Anderson. Actually, parang may ano din. Yung kay Sanjo Marudo, lumabas din. Slightly, Mare, na vindicate yung mga tao na parang nasira yung kanilang credibility sa pakikipagrelasyon, lalo na nakipaghiwalay sila kay Bea Alonzo. Oo, kasi lalo yung kay Sanjo, napanood ko na yun, parang ilang taon na yun, nahanap pa rin sa baul na sinasabi nga ni Sanjo noon na, hindi ko rin alam, siguro kasi hindi ako gwapo eh. Diba? Yun naman kay Gerald, ang sinabi naman niya doon, toxic na daw. Oo, diba? Ngayon, Mare, ang sabi ng mga netizen, hindi kaya si Bea talaga ang may problema? Kasi, Mare, kung sasabihin, actually yun ang buhang bibig ng mga tao ngayon, no? Na si Dominic Roque ay mabuting tao. Correct. Kristiyano ang pamilya. Correct. Ayan, napaka-soft-spoken daw na tao. Iba din naman ang sinasabi ng ibang press people na kesyo daw tong si Dominic Roque ay paawa effect, manipulative, sad boy, mga ganon. Hindi naman siya nagsalita, hindi rin nagbigay na kahit anong komento. Isa pa, Mare, sa mga inuungkat tungkol kay Dominic Roque, yung tungkol sa pagpo-post ng kapatid niya, na agad namang binigyan ng paliwanag ng kapatid niya na wala siyang ibig sabihin. Wala siyang ibig sabihin, tungkol lang po ito sa trabaho ko. Ang sigaw naman ng Nanay Christy, sabi naman ni Nanay Christy, anong pakialam ng tao tungkol sa trabaho mo? Bakit mo din kasi tinignan? Paano pag sinagot, bubang pakialam nyo din sa trabaho ko? Tama. Diba? Tapos pag sinagot naman siya ng ganun, magagalit na naman. Ganun na naman. But anyway, yun na nga, Mare, balik tayo kay Dominic Roque. Nakakaawa lang, Mare, kasi yung pagpo-post niya nakaupo siya sa may batuhan, nababato siya ng kaliwat ka ng mga pangbabash. Lalo na nahimik na nga lang siya. Tapos nakakalungkot na pati itong si Bea ngayon, Mare, mas umaani ng napakaraming pambabash. Correct, diba? Na parang... Nung Mare, kahapon, di ba, Valentine's Day, nag-post nga itong si Bea ng Happy Valentine's Day. Kalakip ang mga litrato ng yakap-yakap niya. Ewan ko kung aso ba yun o pusa. Di ba? Na parang, ewan ko. Feather duster, gano'n. Bakit naman niya yayakapin niya ng alikabok nun? nun? Naglilinis siya, gano'n. Sa bagay. Kasi di ba, Mare, kapag nag-move on ka or... ang hirap itawid. Bakit mo naman kasi yayakap? Feather duster, o bakit ba? Kasi busy ako, naglilinis akong bahay. Yan. Habang nanonood siya ng movie na Brave. Tapos meron siyang picture ng kalangitan. Tapos, ice cream ba yun? May mga baka mag-venture out into photography. Ganon. Hindi ko alam. Kasi Mari, alam mo, pag celebrity, mapapaisip ka talaga, ano ba ibig sabihin nito? Parang cryptic post ba to? Hindi. Kasi baka pinakikita lang niya na ngayon ay walang bagyo sa area namin, maliwalos ang kalangitan. Baka gusto niya maging weather forecaster.
Ano ba yun? Baka gusto niya tahakin yung, alam mo, yung Ang lagay ng karera ni Kim panahon natin sa Atienza. atin ni Bea Alonso. Ganun ba? Pwede, bakit ba? Oo, kasi 'di ba sa sa ABS-CBN sa TV Patrol, Oo. ipinalalabas sila Andre Brillante sa patrol na Showbiz Patrol. 'Di ba Star Patrol Star yun. Pumapasok sa kanyang Pet Patrol. Pau Patrol yun. Mali-mali. Pangit na, mali-mali pa. Tapos yun nang tapos yun na nga, Bakit Mare. masasama sa Pau Patrol si Andrea Brillante? Kasi si Andrea kinukuha siya sa TV Patrol para Star Patroller. Malay mo sa GMA naman, kunin naman si Bea sa Anong tawag sa kanila doon? Di ba 24 oras? Di ba si Iya Villania nandun? Oo, sa showbiz, nila? Showbiz News Ngayon. Ganon? Ay, hindi. Dating mga palabas na yun ng... Kila Nay Christy din ba yun dati? Hindi, kay Chris Aquino yun, tsaka kay Boy Abunda. Ano ka ba? Showbiz Now na. Oo. Hindi, kanila yun ngayon. Oo. Yung Showbiz News ngayon. Oo. Ganon. Oo. Yun sa ABS. Aquino yun. Oo. But anyway, Mare, yun na nga, balik tayo kay Bea Alonso. Oo. Nakakaawa lang din kasi yung tao, lalo na hindi naman niya kagustuhan talaga na, alam mo yun, na masama yung kanyang sinabi. 'Di ba? Totoo naman, Mare. Aayunan ko naman yun na syempre may mga tao din talaga na gustong kalkalin yung buhay nila. Pero nakakalungkot man na ito yung katotohanan. No, realidad, Mare, artista kayo. Or siguro kasi doon sa aspeto na yun, Mare, na gusto lang nilang i-share yung relasyon nila kasi alam mo yun, happy moments yun eh. Siguro ayaw na lang nila mag-deal into negative things. That's the reason why siguro nasabi niya yun. Na dapat naman din maintindihan natin. Kasi naman, alam mo yun, ang hirap kasi dito, alam mo kung ano, Mare? English mo kasing sinabi. Sana Kaya tinagalog mo. At saka hindi tuloy malinaw kung naghiwalay ba kayo o hindi. Kaya ngayon, hindi pa rin natatapos. 'Di ba? Hirap mo ring intindihin kasi, Bea, at English ka pa kasi. Kala mo naman, lahat ng chismosa marunong mag-English. Diba? Alam mo hanggang ngayon, iniisa-isa ko pa rin, tinatranslate ko sa Google. Hindi yun word per word, ha? Hindi ba? Kasi naman, Bea. Kasi pag winner per word mo, iba na ibig sabihin. Dapat talaga kakampihan kita dito, B. Pero dahil English ka ng English, hindi kita maintindihan. Doon ka sa Faraway, away na lang din kita. Charis. Pero yan na nga, nakakaawa itong mag-joke. Dahil hindi mo maintindihan, iaway mo na lang. Correct, din. diba? Pero yun na nga, Mare. Mahirap mag-away sa ganun kasi wala kayo ba masasagot kundi yes or no. Oo. Diba? Okay, ganon. Okay, I'm gone. I'll evaporate. Pero yun, Mare, sana nga matapos na ito. Actually, Mare, unti-unti na ring nabubura yung chika tungkol kay Bea Alonso. At saka eto, tama Mare. na, awat na. At saka sa usaping gasoline station itong si Dominic Roque. Umaandar pa din. Oo, may Patuloy gasoline pa din station yung siya. negosyo niya, diba? Meron talaga siyang gasoline station, yung Clean Fuel. Oo, diba? Meron nga talaga, diba? Sila, Mare, part if I'm not owner? mistaken, 4 or 5 gasoline station. Parang ganon, part owner si Dominic Roque. Diba? At lately lang kaka-open lang ulit ng isa. Oo. Actually, sa ginagawa natin pag-chismis Oo. kay Dominic Roque, tumataas ang premium ng kuya mo. Tama. Alam nyo diba? ba yung premium? Mari paliwanag mo nga sa kanila kung ano yung premium. Yung magandang klase ng gasolina. Yes, tumataas. Kasi nga may ari siya ng gasoline station. Hayop ka, di ba? Hirap mo ka, Bandi. Hindi, yung premium, pag pinag-usapan yung premium ng artista, ito yung halaga nila kapag... De kalidad. Oo. Kumbaga sa baka, high grade ako. Diba? Bakit naman naging baka si Dominic? Hindi. Kumbaga sa baka, sa steak, high grade. Oo. Diba? Ibig sabihin, nagiging Mamahalin na sila. A-lister na siya. Yes. Napapabilang na siya sa ganyan. Ayun. So sana nga matapos na itong mga pangbabash. Tama, diba? Huwag na rin natin kalkalin yung mga interview. Oo, At saka huwag nyo nang tapos na idamay yun. si Julia Barreto. Kasi Oo, Diyos ko kawawa naman, pati naman si Julia Barreto, dinadamay nyo pa dito sa hiwalayan. Diba? Siyempre, hindi naman yan magkokomento. No? Sa tatay nga niya, di siya nagkokomento. Correct, diba? Sa hiwalayan pa kaya. Yung tatay, hindi nga niya kinakausap kayo pa. Oo. Tantanan niyo si Julia.
Diba? And then, tsaka si Zanjo, kasi syempre, ano mo yun, masaya din siya sa piling ni Ria Atayde. Si Gerald naman, masaya rin naman sila ni Julia. Diba? Yes. Mga ganong aspeto na wag na po natin kalkalin, wag na natin pagdugtong-dugtongin yung mga tapos na. Oo. Diba? Happy na mga taong idinadawit nyo, kaya tama na. Period na. Yes. Talagyan na natin ang pagtatapos. Gaya ng pagtatapos natin dahil OT na tayo. Correct. Nasa green na. Anyways, ayan, bukas po magkarinigan, magtsikahan na naman tayo para sa isang matigabong tsikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Oo. Ano? Ganyan talaga mga bakla, chismis. Tama, chismis is life, diba? Pag-usapan natin ang mga kailangan pag-usapan with respect. Correct. Hindi na puno ng paninira. Tama, hindi ba? Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. At ano pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!